Okay, sa magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito naman po ang ating palatuntunan, CCN News Filipino Views at ang ating balita kaugnay po sa bayan at busis ng Islam. Isang oras po lamang mga kaibigan. At siyempre yung ating mga CCN patrol na gumagala sa Metro Manila upang magdadala ng mga sarwang balita. At ang inyong lingkod, Mads Pangulima, samayo pa kami sa loob ng isang oras. At siyempre mga kaibigan, narito po yung ating bisita ngayon at kasama din natin sa mamamahayag at yung ating bisita na si Madam Mylene Huera at bigyan natin daan para magpakilala sa ating palatuntunan. Mylene. Okay, papakilala ko po yung aking sarili sa inyo. I'm Mylene Huera from Nueva Ecija, Pantabangan. I'm environmentalist po, hindi po ako doktor. Ayan po mga kaibigan, si Madam Mylene Huera at galing po ito sa Nueva Ecija at naman napakalayo po, pero kahit pa paano mga kaibigan ay talagang gumagala po sa Metro Manila at siyempre meron po siyang ipapayag sa atin kaugnay po sa Sinta Health. Yan po ang ating tatalakayan ngayong hapon mga kaibigan, kaugnay po sa Sinta Health at bibigyan natin daan si Madam Huera. Pero po man mga kaibigan ay siyempre yung ating monitoring sa balita na si ito si Haji Ali Makabato ay nagkaroon po kami sa yung coverage area dyan sa Malati, Manila, dyan po sa Cherry Blossom Hotel at naganap po yung ikangay kasalan ng kapatiran natin Islam ay dyan po sa area ng ikangay sa Malati, Manila at doon po iginanap po ito noong Mayo 20, taong 2015 at dyan po sa Blossom Hotel at inaroon po yung mga ilang bisita sa kahit saan dito sa Las Piñas, sa Quiapo, Manila at nagsasalita naman yung dating Vice Mayor na si Haji Nasif yan po at naroon po yung kanilang chairman na si Pais Makabato na kahit paano ay nagsalita din, nagbibigay din ng opinion kaugnay sa kanyang mga nagawang proyekto dyan sa lugar ng Quiapo, Manila. Pero sa pumuno ng ating monitoring sa balita, itong si Haji Sarip Makabato na siya po ang nagbigay sa atin upang tayo pumunta doon sa ikangay kasalan ng kapatiran ng kinasal po mga kaibigan. Ito po si nagngangalang Aimin po at yung babae naman si Nurhana Makabato at yung isa naman na lalaki si Muhaimin nakalimutan ho natin yung apelido pero kamag-anak din ito ni Haji Ali Sarip Makabato at naroon po tayo at kinunan ho natin sila ng video o kamera. Naroon po ang ilan na mga CCN patrol na si Jose Likit and Milton Castillo at si Asnawi Salipada at ang inyong lingkod naroon po at nakikita ninyo sa video na paano po ikakasal ang kapatirang Islam na talaga ho naman pong bilang pagsunod sa batas ng ating dakilang tagapaglikha. Ganun po mga kaibigan ay ipagpatuloy ho namin yung paksa na ngayon na aming tatalakayin kaugnay po sa Sinta Health at malalaman natin sa ating bisita na si Madam Mylene Huera at meron po tayong itatanong sa kanya. Ano po? Madam Huera, magandang hapon po. Talagang napapanood po tayo sa website, sa social media at sa ating CCN News Filipino Views Channel TV. Hindi lamang tayo mapanood dito sa Pilipinas, bagkus sa buong mundo po ito. At marami po tayong mga listener nanonood sa ating palatuntunan.
At maya-maya, mga kaibigan, mga gilyo namin, taga-subaybay sa aming palatuntunan. At kung kayo po merong katanungan kay Madam Wera, maaari po kayo tumawag sa kanya. Maya-maya, ibibigay niya ang kanyang contact number, ang kanyang Facebook account. At kung kayo po gusto mag-text sa kanya, itanong niyo po. At ngayon po, malalaman ninyo at tanungin natin. Madam Wera, talaga ho namang ito po ay programa ng inyong lingkod, Match Pangulima, tuwing araw ng Friday po. Ano po? At Madam Wera, so ano po bang pangalan ng ating company na itong Sinta Health? At saan lugar po ito, particular area? Ito ba ay ilang taon na po ito na ikangay na itong kumpanyang ito, Madam Wera? Magsilita po kayo, narinig po tayo na mapakinggan tayo sa ating mga kababayan. No po? Okay. Bago po, binabati ko po ang mga listener, ang mga viewers, ang mga nanonood. Magandang tanghali po sa inyong lahat. By the way, I'm Mylene Wera from Senta Health. I'm independent distributor. Sabi mo nga po, tinatanong mo kung anong meaning ng Senta Health. Ang Senta Health po, Senta from the word centimillionaire, dun po siya kinuha. Senta, you have 100 million or pounds in your pocket or in your savings account. Pag tinawag kang centimillionaire, meron kang $100 million or pounds in your pocket. Sa health, sa ngayon, ang health po kasi ngayon, ang business po ngayon is, ang trend po ngayon is nasa health. So, nutrition ang kailangan nating palakasin. Madam Wera, ito bang Sinta Health, ilang taon na po ito? Okay, bali matagal na ho ito mga kaibigan, okay? At ngayon po, Madam Wera, ilang produkto po ba ang itong Sinta Health para po mapakinggan ng ating mga kababayan po? Ayun, gaya ng sinabi ko po, ang mission po muna ng company namin, Senta Health, is to provide a profitable business opportunity for aspiring entrepreneurs by capitalizing the market trend of wellness and nutrition. Kung noon, boom ang technology or computer, ngayon po, wellness, health and wellness na po. So, kasi po, ngayon, marami na pong mga lumalabas na iba't ibang klase ng sakit dahil nakukuha na rin po iyan sa mga kinakain na rin at sa pollution or sa environment. Tama, oo. Ilang produkto po ito, Madam Wera, itong Sinta Health? Okay. Ang produkto po ng Senta Health, meron po kaming Nutri-21, meron din po kaming Glow Coffee. Sino ba naman pong tao ang hindi mahilig sa Glow Coffee? Lalong-lalo na kung organic, na katulad ng mangosteen. Meron din po kaming rab, meron din po kaming guyabano na, ang guyabano pa namin is pure na guyabano, concentrated po siya, nakalagay sa bote, sa papel. Wala po. Okay. Madam Mylene, itong Nutri-21 Juice, bakit tinatawag ito 21 Juice? Kasi bumili po ako nito, maya-maya ay paliwanag natin na talaga namang apektibo po ito. So, ano po ba ito? Pinaghalong prutas? Ano po? Ang Nutri-21 po is combination of 21 fruits and vegetable. So, ano po bang benefits nito, Madam Wera? Okay. Bago ko po i-discuss yung health benefits, try po muna natin kung ano ba yung ugat ng pagkakasakit ng tao. Alamin po muna natin kung ano yung nagiging reason bakit nagkakasakit ng tao. Sabi ko nga po kanina, sa pagkain. Kasi ngayon, lack of nutrition. Yung mga kinakain natin ngayon, minsan mahilig tayong kumain ng mga junk foods, sa mga fast food, ng mga noodles, ng mga karne, ng baboy, mga fatty foods. So, yun po, yun yung reason bakit tayo nagkakasakit. At the same time, yung environment. Bakit po kasama sa environment? Kasi po, paglabas pa lang natin sa bahay natin, nalalanghap natin polluted air. Sa water naman, polluted water. Sa iniinom natin, may mga chemicals na rin, may mga chlorine. So, yun po, kaya ko diniscuss iyon. Kasi ito po yung dahilan ng pagkakasakit natin. At the same time, yung mga kinakain natin ngayon, hindi na po safe. Minsan, meron siyang chemicals na ginagamit katulad sa mga organic, sa mga farm. Di ba, gumagamit yan fertilizer, herbicides. So, ano po ba yun? Di ba yun nakakapag-contribute yun ng mga
hindi maganda dun sa halaman at saka sa prutas kasi may chemicals na siya. Okay po. At ito po ang Nutri-21 Diyos ay talaga ho namang pinaghalong 21 Diyos ito na prutas at mismo ang inyong lingkod mga kaibigan at magtakin ninyo yung pumunta po ako sa Mindanao. Dinalang ko po ng isang bag yung aking father. Ang aking father po ay abot na po ng 80 years old. At nagtaka siya, yung kanyang karamdaman, nawawala po. At minsan pag dumumi siya, hindi napuputol yung kanyang dumim. Ano po? Minsan kulay-pula daw. Sabi ko naman sa kanya, tay, at narinig ko po sa lecture ng Sintahel, yung Nutri-21 Diyos, talaga ho naman pong panglinis ng sakit sa katawan. So, yun po nakita ko, Madam Maylin. So, ganun ba yun? Malilinisan yung sakit? Tamang-tama po yung sinabi mo, yung health benefits na po niya yon. Nabanggit niyo po kanina regarding sa father niyo, nakapag-asawa pa ng batang-bata. Oo, nakapag-asawa. Alam mo naman, sa Islam, pag dalaga na, pwede na pakasala yan basta sumunod lang doon sa protocol o batas ng Islam. So, ibig sabihin po, sa edad na 80 years old, yung dad mo o yung father mo, nakapag-asawa siya ng bata. So, sa mga katulad po niya na naghahangad pa na magkaroon ng asawa, nakita niyo naman po, hindi ko siya, sinabi na po ng kanyang butihing anak na kung ano yung naging epekto dun sa tatay niya. So, lahat po pwedeng uminom nito. Oo, ang tatay ko po, asawa niya, anim Pero talaga naman pag sinunod yung batas ng Islam, meron silang mga bahay. Pero yung aking mother, madam, pumanaw na po. Hindi na naabutan itong Nutri-21 Diyos. Talagang ang sakit niya ay blood. Yung nabanggit niyo po kanina, meron din po sa inyo, di ba? Health benefits sa inyo to. Oo, meron po. At yun po, ito pong Nutri-21 Diyos, kaalaman sa ating mga kapatiran na Islam, approval po ito ng halal. Hindi lang po halal. Approve po siya ng FDA at ng halal or ng Muslim Association. Yan po. Tinanong niyo po kanina kung ano yung ingredients, di ba? Oo, ingredients. Pwede po bang basahin po kung ano yung mga ingredients nitong Nutri-21? Sige, basahin mo para marinig na ating mga listener nanonood sa ating palatuntunan. Ito po, meron siyang barley, meron siyang wheatgrass, meron siyang moringa, meron siyang... Ang moringa po, yun po yung malunggay. Coconut water, carrots, mangosteen, goji, acai berry, mango, guyabano, pineapple, grapeseed, tomato, guava, calamansi, dalandan, banana, spirulina, strawberry, apple, and aloe vera. Ano po yung gusto niyong malaman doon? Di ba, si barley, according sa Bible yan, 37 times binanggit. Si Bada po yan. Ganun ba? Ayan. So ito bang Nutri-21 Diyos, pwede po ba sa bata, binata, matanda, basta, yan, Ang pwede ba yan Nutri-21 po, inumin ng okay. mga bata, ano po? Very safe po siya kasi organic siya, natural. So, pwede po siya from age 0. Kasi po, ito, walang age limit. Pwede sa matanda, pwede sa bata. Napakaganda pala, no, mga kaibigan. Ayan po, mga kaibigan, talagang no, pinaliwanag po ng ating bisita na si Madam Maylin Vera. At ngayon po, itatanong naman natin itong Glow Coffee. Okay, bago tayo pumunta sa Glow Coffee, paliwanag ko lang po yung bakit, ano yung naging benepisyo kay Mads at sa tatay niya. Okay. Unang-una po, nabasa ko kay Hippocrates, siya yung father of medicine, na kung ang tao nagkakasakit dahil sa pagkain, ang solusyon, kailangan pagkain din. Let be your medicine be your food, and your food be your medicine. At according to him, sabi niya, the natural forces within us is the true healers of the disease. So meaning, noon pa man, bakit umaabot ng 900 years ang tao? Kasi po, nasa halaman at gulay ang pagkain ng tao. Nandun din po yung gamot. Bakit noon walang doktor, walang medical doctor, walang surgeon? Hindi uso sa kanila ang cancer, hindi uso sa kanila ang heart disease. Kasi po, ang pagkain lang nila, gulay at prutas na fresh. Bali, ito madam, wala po itong side effects sa tao. Wala pong side effects kasi organic po siya, pure organic, herbal. So kasi po, kaya po yung iba hindi healthy kasi po may mga dumaan yun sa mga chemically processed.
So, dumaan sa mga, katulad ng ano ba yung chemically process, ito yung mga processed food. For example, yung mga tocino, yung mga hotdog, yan. Yan po yung mga processed food na kinakain natin. Ito kasi gulay at prutas. Dumaan sa cold dehydration process, yung gulay at prutas, ginawang juice, ginawang powder, dumaan sa cold dehydration process, dumaan sa spray dryer machine. Kaya naging powder. Eh, lalo na yung aking kasama na si Nelson Endicio, talaga ho ng mga lagi niya hinahanap yung glue coffee. Okay, lahat ng, hindi naman po lahat, pero actually, 50% mahilig sa coffee lover sila. Pero, naisip mo bang uminom ng coffee na may side effects sa'yo? Ito kasi, maganda siya dahil, unang-una, narinig naman natin how very effective si mangosteen. Mangosteen is, Okay, Madam Maylin, at tayo po ay mapakilala muna sa ating himpilan. Ano po?